Ang buntag, natong tanan, naman na kita sa doa halangdon na Dios na gitagaan na punta niya o panahon sa kaadlaw na magamit nato sa ato ang paghalagad, pagsimba o ilabi na gyud sa pagtuon sa iyang balaan ng mga puno. So sa di pa ta mo sugod sa pagpadayon sa ato ang tun-ana sa milabay, mag-ampong ta mga grasya o kaluoy sa atong buhay na Diyos. Ginoong Diyos, among kaibon, pasalamatan na usab ka, nining matahong, matabot-tagon, ni aning imong mga katawhan, imo na usab na iniusa, aron nga ikaw amo ang simbahon, aron ikaw among daygon, nining natagna. O Diyos, di na mo kalimtan ang imong way punong pag-atiman sa amo ang mga kinabuhi sa tibok simana. Salamatan ka namo sa imong pag-amping, pagbantay sa imong gahom sa among mga kinabuhi na preserbar kini tungod nimo o bisan pod sa kusog na amo ang nagamit sa tibok simana. Salamat kayo na inaagi sa imong paghatag ng kusog daghan ni mga nabuhat ng mga trabaho. Ikaw o Diyos may among pasalamatan o bisan pod sa imong paghatag sa amo ang inadlaw-adlaw ng mga panginahanglan. O Diyos, wa ka nagkulang namo, kanunay ka nag-provide, kanunay inungdan, lakutay ni, o niya ang imong mga katawhan. O Diyos, ikaw ragyod mo amo ang pasidunggan nining among mga kinabuhi. Kami nilihok, kami nilungtad padayon kana tungod sa imong grasya kaluoy kanamo. O kusab amo kang pasalamatan nining adlaw na gitagaan gyud nimo o adlaw nga amo ang magamit ilabi na gyud sa pagsimba nimo, sa pagdaig baos tanan pagtuon sa imong mga pulong. O Dios, ikaw among hangyoon nga mag-uban namo nini nga kabuntagon karon. Wa mi ilang nga Dios nga makatabang namo kundi ikaw ra gyud. Una amo ang gisaligan, ikaw ra sa amo ang pagtuon karon. O usab ni ako mi mangayo og kalimpyuhan, pagbugas sa bililong dugo, pili ng Jesus, makasaylo, amo ang mga kalapasan sa tibok simana. Kita nimo amahan, tanan namong mga gipangbuhat, kita po nimo, tanan namong mga kalapasan. Mga buhat, nga dili makapahimuot, diya kani busa, di ami, ngayon kapasayloanan, o hangyo ang gasan ng pagminimo, sa bililong dugo, di ng Jesus, mo ipadayo na mong gilauman, nga mahimok ming limpyo, mahimok ming matarong, balaan, angayan, ng mga magsisimba nimo niining adlaw. O Dios, among lauman ang imong paguban karon sa amo ang pagtuon, inaot na imong balang espiritu aktibo nga mutabang sa imong alagad, ingon man sa mga paminaw sa imong mga pulong tanan nga nagtuon sa imong mga pulong niining adlaw, inaot imong panalangin na makahatag gayud o kaayuhan sa mga kalab ang imong mga pulong o mugiya nganha kang Ginoong Hesus niadtong mga wala pa diha kaniya o ngadto sa mga nanay relasyon na tinuray kang Kristo mulig-on ang imong mga pulong. Mahan among lauman ang imong paguban karon, ya lamang sa ngalan ni Ginoong Hesus namon itong biyan. Amen. So, nining tumura, padayon ta nga mo tuon sa ato ang patisgot, may tungod sa doktrina, may tungod sa Dios. So, naata, nakapokus karon sa the knowledge of God, no? Ang kahibalo sa tao, may tungod sa Dios. So, doon na no? Pipila ka mga kamatuoran na ato ang padayon gipukusan. Una niini, na tanang nahulog sa sala ng mga katawhan nagpaton o kahibalo sa Dios. So walay isanusa nga tao nga walay kahibalo sa Dios bisan pa ko na tagap sa sala. Dahil ang ikaduwa, unay mga
nagian na nato no sa ato ang pagtuod niya. Ang ikaduha, ang tanan nga mga nahulog sa sala, natagak sa sala ng mga katawhan, tinuod nga naay kahibalo sa Dios pero ignorante sa Dios. So ato na nakita, importante na kasi ginato timan-an para na atay mabutang kanunay sa atong pangunahuna nga pagtulunan ay tungod sa Dios, no? Doktrina sa Dios. Dahil ikatulo, ang tanan nga nahimo, no, nga napasibuli ngadto sa Dios, maura ang nagbaton o tinuod nga kahibalo sa Dios. So kadtong mga nagkasiyahan no, sa kaluwasan, maunang mga tawhana ang nanay tinuod nga kahibalo sa Dios. So ato na nang ilantaw no, kana nga pagtuon. So karon marita sa ikaupat. Kung sa magali ang ikaupat, nato nga pagtuon sa nakahinumdum. Sa asa naman taaning kahibalo sa Dios, nata sa ikaupat. Sa manang ikaupat. Para makuha na ito. So, ikaw pa, nga tanang tao, no? Na naay Diyos, ang tanang tao, nasayod, no? Diba? Na naay Diyos, na naglungtad, ang apil na itong nangahulog sa sala, no? Na naman siya kay Balo, pero labos na lang, nga ang tinuod nga kay Balo, ang mga Kristohanon, no? Na nahibalo yun nga na ay Diyos, no? Na naglungtad, pero bisag nahibalo, nga na ay Diyos na naglungtad, pero dili gid siya sa hingpit, no? Mahibawaan sa tao. Yan mo na, klaro man to sa Job, atong ibasa, na ingon si Job yun, no? Makadiscovery ba ikaw sa mga kinahilagman sa Diyos? Makadiscovery ba ikaw sa mga planan, sa makagagahom? Kini sila taas pa kay sa kalangitan, kung sabay aram nimo, mahimo, na iulagbay pa yun daong panig, kay sa Sion, kung sa may aram nimo nga mahibaluan, ang mga sukod ni taas pa kay sa kalibutan, o lapad pa kay sa kadagatan. So, tinuod, no, nga naay nahibawan ng tao, o nahibalo siya, nga naay Diyos na naglungtad, pero dikit siya, o na ang reality, nga gitudlo, no, realidad nga gitudlo sa balaan nga kasulatan. Nga ang Diyos, nga ato ang nahibawan, dili na nato mahibaluan sa hingpit yun, no, o sa tao. So, muna, no, ato ang padayon, no, nga hatagan o pagtagad sa ato ang pagtuon, may tungod sa kahibalo sa Diyos. So, ato ang part-ana, no, nga atong nakita, na ang Diyos naapod siya duha, no, ka mga bukong, no, nga di nato matukib. Una, nga ang Diyos dili matukib, dili matugkad, dili mahurot o kahibalo nato iya sa iyang mga nature, no, sa iyang mga kinaiyahan, no. Naatay nahibaw-an nga mga kinaiyahan sa Dios, no, pero di nato mahurot o kahibalo ang iyang mga nature, iyang mga kinaiyahan. Gani naatay gisgutan 5 ka mga kinaiyahan niya, no, nga dili nato mahurot, no, di nato matugkad sa pagsagot. Una, ang iyahang anger, no, ang iyahang wrath, ang kapungot sa Dios. Naatay nahibaw-an dili sa pulong sa Ginoo, gani na may mga example na nalagot ang Dios, no, nisilot ang Dios, naikipamatay sa Dios, Old Testament, New Testament, pero ingon padayon niyang pulong nga dili gyud nato matugkad ang kalawom sa iyang kapungot. Kung sa gatong nga teksto nga maoy pundasyon ani sa Salmo 90:11-12, di man ana to, ingon gid dinhi, kinsabay makasabot sa gahom sa imong kasuko o sa imong kaligut-gut kapungot sumala sa kahadlok kanimo. Kana nga question nagpamatuod na di gyud nato matugkad, no, ang iyahang kapungot. So, pag pasabot, naatay nahibawan nga masuko gyud ang Dios,
Malagot din ang Diyos, na iyahang panisan, iyahang silutan sa kamaayon, pero pabilin, natimanan na to, malit yun na to, matungkad ang iyahang kasuko o kakumot. So muna, na kung sa may angay na itong buhaton, kung mauna ang atong Diyos, na kinahanglan mahadukon tani. Kinahanglan na atay pagtahod niya tani. Kaya di na ito matugkad, kung masuko na ang Diyos, di kita tayo. Gani sa Biblia, ganyan kayo pagulagway, no? Ang yahang isilot, na ay ulod nga di mamatay, ay ngikog kayo, di mapalo ng kalayo, pero labaw pa na. Di na ito maabot, no? Ang yahang kasuko sa ato ang paguna-una. So, sa may ikaduha, na nature niya, ato ang nagihan, mao ang iyang kahibalo. Diba? Iyahang kahibalo. So, natay na ibawan na ang Diyos nahibalo sa ato ang kinabuhi, pero pabilin nga di na matugkad ang iyahang kahibalo. So, di ta kaapas unsay kahibalo sa Diyos. So, unsa may angay natong buhaton, diha sa di nato masabtan, isalig nato sa Diyos nga nagbaton og dili matugkad nga kahibalo. So, muna ang mga application na musalig ta sa Ginoo, kaya di kita ka apas niya. So, diha sa mga di nato na maabot sa panguna-una, musalig ta sa atong Diyos nga nagbaton og kahibalo nga way tinutuban. Kahibalo nga di nato matugkad. So, muna ang ato ang buhaton. Dahil ikatulo, kung sa ito kinaiyahan niya, na di nato matugkad ang iyang gugma. No? Ang iyang gugma, atong may bawan. Yani, tinawan, nasayot ta, nga tungod sa gugma sa Diyos, iyang ipadala, ang iyahang bugtong anak. No? Aron, si bisan kinsa, na musali kaniya, makabatunog, balay katapusan nila. Sa usap, Rome. Pero, pabilin, ang iyang gugma, dili nato matugkad. Sumala sa Episode 3:19. Ephesians chapter 3, 14 to 19. So, muna, nga, panahon sa ato ang kalibog, no? May tungod sa paghigugma, musalig ta sa Diyos nga nagbaton sa gugma nga dili matugkad sa tao. So, muna, no? Kasaligan ng Diyos. Dayon sa pagyod, ang ikaupat, kaya di pa man di nato matugkad, di nato mahurot og sabot ang iyang power. Kabalota, magawanan ng Diyos, pero di kita ito mahulot. Unsa ka laom, unsa ka di nato matugkad pag-una-una ang iyahang power. So, sa may angay natong buhaton, musalig ka sa Ginoo nga gamanan sa nga tanan. Kay siya nagbaton o gahom nga dili matugkad sa tao. So, kaning Dios nga tinuod nagpatuna og walay kinatuban nga gahom aron sa pagtabang niadtong mga naa diha kang Ginoong Hesus. Pero nagbaton pud siya gahom aron sa pagsilot niadtong mga wala diha ni Kristo. So, di gyud kay ang tao. Buhaton ra gyud sa tao, muna paubos atubangan sa Dios. Kaya di gyud ang Dios malapuan sa tanan. O bitaw na sa iyang mga pulong nga di gyud na ihatag ang tungog himaya sa lain sa iyaha ra gyud. So, ikalima, unsa man to ang iyahang peace nga atong gilantaw no sa milabay. Nga siya usa ka Dios sa kalinaw o ang maong kalinaw mao na iyahang gibutang nga kalinaw diha sa iyang mga katawhan. Kaya ang Dios di na mabalakag unsay gikabalak-an nato. Dili na siya makurat-kuratan, no? Dili na siya mapanik. Ngano man kay Dios man siya sa kalinaw. Muna nga katong sa Philippians, no? Chapter 4, verse 6 to 7, importante ni. No, sahay labyan-labyan na nato, sahay gi-memorize nato. Pero panahon sa panahon sa kangit-ngit sa itong kinabuhi, di ba? Kalimot lang taani. Sabi kingon gali din Philippians chapter 4, verse 6 to 7. Ayaw pagkabalaka may tungod sa bisan unsang utang. Kaman, no? Sugo ni, ayaw. Mabalaka man yun. Sa muna, kinsa may nagsugo. Muna yung problema diya, di ba? Dinunuas tanang butang nganong di mabalaka kay naamay katugyanan, di ba? Dinunuas tanang butang ipahibalo ninyo sa Dios ang inyong mga hangyo
pinaagi sa mga kaimportante ang prayer sa pag-ampo o pagpangamuyo, pero ubanan sa pagpasalamat. No, di lang sigig kayo, sigig pangayo, way pasalamat. No, klaro man na, di ba? Sa verse 6, 7, o ang kalinaw, ay pa, sa Dios nga lapaw pas tanang pagpanabot sa tuligid na matugkad. Lapaw pa gani, no? So, ito ba, naatay na sabtan, pero lapaw pa na. Muna ang pag-describe. Lapaw pas tanang pagpanabot, ang nakalindot, sunod, sa ibutan. Magbantay sa inyong mga kasing-kasing. Kaya kung di bantayan ang atong kasing-kasing, dali kayo mabalaka, dali kayo mapanik, dali kayo murag mawa na paglaog. Pero di ay, ang benepisyo yun, kung nagkasihan ka sa kaluwasan, pinahagi ka Kristo, kay ang kalinaw sa Diyos magbantay sa atong kasing-kasing. So, giklaro na sa church sa Filipos, sa mga membro din hindi lang, sa mga membro din kundi aplikado po din natong tanan. So, ang Christian, protektado sa kalinaw sa Diyos. Uto ta? Kung igisulti sa versikulo 7, o ang kalinaw sa Diyos nga lapaw pa, i-describe gid na siya para trust gid ta. Musalig yun ta sa Diyos sa kalinaw. Klaro ba? Tanawan din yung Bible, mga eksunan. Kung ang kalinaw sa Diyos na lapaw pas tanang pagpanabot, magbantay sa inyong mga kasing-kasing o sa inyong mga una-una. Dira kasing-kasing, ang atong una-una, lupad-lupad na, bisa kung sa una-unaon, unang kuratan tayo, dagang ay mga pangitapo, wala. So, ang kalinaw sa Diyos, magbantay sa inyong kasing-kasing, sa inyong mga una-una, dayon diha kang Kristo Jesus. Nga diha man kang Kristo Jesus. Tungod kay ang kita nahimok tang nga katawhan niya, imbes ta katawhan niya kaniadto kay mga anak ta sa level, pero pinaagi kang Kristo nahimok tang katawhan niya. So muna nga ibutangan gyud dinhi diha kang Kristo. Ug kung nanatali kang Kristo, protektado ta sa kalinaw sa Dios. Diha sa atong kasing-kasing, ingon man diha sa atong una. So, clear na to. Kung tinuod na lang Christian, doon natin kasaligan na Diyos sa kalinaw sa Diyos, di na ito matugkad, kung kanang mong kalinaw, mao'y magbantay. So, sa pamay, problema. Ang problema lang, kanaan ay mga gusto, nga dili gusto sa Diyos. Muna, ang mahitabo, hindi natin i-check atong mga gusto, sa unsay padayag niya sa mga pulong, muna, mingog ka nga, isura ko niya akong sitwasyon na kinaamong kay gusto nga dili kawukon sa Ginoo, di na pwede magsangka sa kalinaw sa Dios. Manang gubot ka kay wa man nimo gisito lang imuhang una-una sa unsay revealed sa Dios. Sa pagbantay sa kalinaw sa Dios di nimo nga naa may imong sundon imuhang Frank Sinatra. Ang imong way mo isundon dili ang way sa Diyos mo nang bantay ta na mga kaigsunan, kaya usahay, kita rapod, maoy, mabasol, nganong nagubot atong kinabuhi. Kinaatay mga panguna-una, nga dili, mauyon, sa unsay panguna-una sa Diyos, hindi padayag sa iyang pulong. Kaya tinaw man din, di man makaproblema ang katawan sa Ginoo, kaya naaway peace. Nagbantay, pero nga naging nagbubot ka karon. So, dili ni mo, pasingin lang, way power ang kalinaw sa Diyos na anak, pero ang problema, kaya musukwahi ka sa revealed will niya. So, maka-problema na yung kaana. Pero ipasubay lang yun nato, at kung una-una, kasing-kasing, sa iya, ipadayan niya, inside na nga magbantay niya ang peace. Ay, kasi libog ka, Kristiyan ako tinuod, nga nung, wak man yung kalinaw ron, nagbantay man ka. Una-una ako no, ang imong paagi sa imong kinakuhi. Subay ba sa mga ipadayag niya nga pulong? Kasi wala. Una, mag-ubot yun ka. Kaya, di man na pwede nga kalinaw sa Ginoo musupay sa unsay yang padayan na ulo. Muna, susiyo na to na atong kinabuhi. No? Kay, daghan yun na, no? Mga Kristiyan, kung ragway kalinaw permanente, kaya problema, ang iyang kinabuhi, wala gigiyahan sa ipadayan na kabubuton sa Diyos diya sa pulong niya. Na asidaghan ng mga pamaagi nga contradict unsay gisulti sa Diyos. So, di man yun na. Klaro man yun. Di man yun
matuis, no? O ang kalinaw sa Dios nga lapaw pas kanang pagpanabot mo bantay sa inyong mga kasing-kasing mangyod. Sa una nato, di ba? O sa inyong mga una-una, diha ka, Kristo Jesus. Do not be anxious about anything. Ya ang i-mention na gini anything. Na. So, din na-apply na to ang pagkamatinuon. Di ba? Anything. Anxious ang gamit. No? Sa ESV. ESV nga version. Do not be anxious about anything, but in everything. Puros mga anything, no? By prayer. Kinahanglan na ay aksyon na to kung buhaton. So, di po na muabot na to ng di ta mabalakas sa tanang butang kung wala po tayo buhaton. Unsa man? But in everything, and by prayer and supplication, yan, na kuyog with. Di na yun ang pag-amtura with. Unsa man? Uban. Thanksgiving. Then let your request ipanibalo. Be made known to God. Wala ka sa atong personal, sulti na to na sa Dios. Diya sa permitting, katong mga dagko nga mga gikinanglan nimo ibutya na dai, dili na detalye-tanan kay tanang mga membro mo di aptan dag buntag ana. So pero diya sa imong personal, di ba naman tayo personal prayer. So ato nang ibungat, no? Isulti dito. Pero ay nabuhatan niya sa mukha ng puno sa permitting. Malugay kita kung pwede ra nimo ma-pray diya sa imong personal. Ayaw na lang pud na diya ikaw kay limited makanto na lang mga dagkong event kay imong gikinanglan na. Pero ato gina isulti. Di ba? Kay kani dire duha man eh. Di ba ipaibalo ang kanang butang ninyo sa Dios. So atong ikuan ang wisdom, no? Diya nato na man kita pag-ampo. Ala ko kaya imo naman na kuha dito, pero naa kay concern nga murag kanigit nagkinahanglan kog prayer ani sa tanan. So imong ibutang diya. Pero kung pwede ra imo ani adto kay mo manisugbo sa Ginoo. Sa una kuha na to mga kaigsuonan. Basta ato gyud ipahibalo. Naa kay prayer request yun. Di kay kinahanglan kay di mo isulti. Ingon gingnan mo ta ipahibalo, di ba? Let your request be made known to God. And the peace, ano dahil kanindot, no? And the peace of God, which surpasses lapaw pa all understanding, daghan kay pagsabot, pero lapas yun na, no? Yung peace, will guard, muna akong nindutan, will guard, o sa may lain term sa guard, mo protect, no? Mo guardia. Sa, kinsa may guardian sa peace sa Ginoo? Your hearts and your minds in Christ Jesus. So, ni ato makita nga mga kinayan sa Dios na di nato matugkad. 5, no, ka mga kinayan. So ikaduha nga dili nato matugkad ato ni sugdan sa Milabay Domingo. Ako lang to ipabugatan, no, kay say na mo kay way kalinaw kanunay si atong pamunahuna na mo dito kasaligan nga nag-work nga kalinaw din sa ato ang singkasi. So ayaw panik-panik. Ayaw na yun kanang karaton. Kanaamay nagbantay na kalinaw sa Ginoo kung kasing-kasing. Pero nga di na ito matugkad, no? Diha sa Dios ang kaning gitawag o sa mato, kadua. Di na ito matugkad ang iyahang ipangbuhat, no? Kanang iyahang trabaho sa kabuhatan, no? Diya sa creation, no? Kunya, naani siya ang doon na siya tulo, no? Ang mga buhat sa Diyos na di na ito mahurot, di na ito matugkad sa pagsabot. Una, ato na ninggitan sa mato, diya sa trabaho sa Diyos sa creation, no? Di na ito matukid, di na ito matugkad unsa ka, no? Talawom, no? Ang trabaho sa Diyos sa kabuhatan. O itong ingon sa Job 38, 1-4, o niya ang Ginoo nitubag kang Job, kasi Job lagi, murabag, ultimohon na niya guna-una ang Diyos.
No, murabag kanang inatok ba? Himo ulit inatok ang unsa ka lawom ang kaning kabuhatan sa Dios. Manang ingon dinhi ang Ginoo, no? Unya ang Ginoo nitubag ang gikan sa alimpulos og mingon. Kinsa kini nga nagnitngit sa tambag pinaagi sa mga pulong nga walay kahibalo. Kinsa may istorya sa Ginoo na Mose? Si Job, no? Eh siyempre po tungod sa weakness po ni Job, kaya pahay dami po yung kaimtan, so iyahang natripingan siyang sitwasyon ng Diyos. So, ang Diyos po, oy! Diba? Kinsa man Verse 3, baksan mo karon ang imong hawak, ingon nga tao, og ako mangutana nimo, og ikaw mupahimagno kanako. Mura man gud si Job og nag-instruct sa Dios sa iyang kaimtan na ba? Mura nag-iyang gisulti-sultihan, gitudlo-tudloan ng Ginoo, nga murag kahibalo siya sa kabuhatan sa Dios. Una, kung sa may response sa Ginoo din sa verse 4, nawa, diin ka man, kinsa may ang ingnan. Si Job, diin ka man sa diha na akong gitukod ang kalibutan. Nasulti ko, kung nagbaton ka o sala, butan. Mawilan, tanghang ay mga dinatumasabtan ato atong panaba mura pag-ultimohon ra ang Ginoo o na ang nahitabo ni Job. So, i-question siya, asa mo ka? Where were you when I laid the foundation of the earth? Tell me. Di ko, if you have understanding. Nung sa may nahitabo ni Job na, takong baba. Di ba? Sa Job 40:1-5, unya ang Ginoo ni sulti kamo, pwede ba nga ang tigpangitag sayo makiglalis sa makagagaw? Kay kinsa may giblame ni Job sa sitwasyon na niya? Di mo naman, gipangitaan niya ang Diyos o sayop. Nga anak, agi ni sayop ni kabuhatan siguro, ang inaani man ko. Nga, dapat dili ko inaani. So, muna ingon siya, pwede ba nga ang pangitag sayop makiglalis sa makagagaw? Itugot nga siya na mubadlong sa Dios mutubag ni ini. So mo ni ang angal sa Dios kana kang pero ingon ta nga hindi kasabot ang Ginoo sa kaimtang ni Job nga pait naman kayo. Di na tamo ako ingon nana, di ba? Versikulo 3. Unya si Job mitubag sa Ginoo mingon. Aniya karon unsa naman ay ang response ni Job sa Ginoo? Di ba naa niya ang attitude nga? Kung sa may kinaiya niya, mapa o sana. Bisan tuod na siya ay kapagyasan, pero niya siya kapagyasan ni ang punit siya. Tanawa, pagkaroon ako walay pulos. Kung na iya nagi, dinay na niya ang galigon. Wala ko'y pulos. Kung sa may arang, nako ikatubag nimo. Nakita na niyo, manit ko tigdalis na ginalik. Pildi ito. Diba? Isampung nako, nga akong makamot sa ako, baba, ilong na lang siya. No? Kanang dili garbuso, no? Nga tao. Ilong, no? Eh, yun siya, ako musulti sa makausa, o ako dili na mo, tubag. Bisan sa makaduwa, o ako dili na mo, lugar pa. So, nakita na to, no? Nga dili matugkad ang kaning kabuhatan sa Diyos. Then, sa pagyan, na ito makita nag-repent si Job 42:1-6. Unya si Job itubag sa Ginoo mingon, ako na ibalo nga ikaw makabuhat sa tanan ng mga butang. So, mao na lang gini katapusang solusyon niyo sa iyang sitwasyon. Dili na lang gid siya mangako og question sa Dios. Kundi ning butang na lang gid niya tanan ang entrasa sa Ginoo, di ba? Og si Job nitubag sa Ginoo mingon, ako na ibalo. Kita na niya, no? Nga ikaw ang Dios makabuhat sa tanan mga butang. O walay katuyuan nga imuha nga mahimong mapakyas. So nakita niya, siguro no sa ako sitwasyon karon, kabalo na ko nga naa kay purpose ani. O ang imong purpose ani dili mapakyas. So bow down na si Job. Versikulo 3, kinsa ba kini nga nagtago sa nagtambag sa pagkaulay kay balo mo sa ako, nagdeklara sa wala nako isabti mga butang nga magkapaybulong kayo alang nako nga wala kong maibawi. Pamati karon
ipakiluoy ko kanimo ug ako musulti, ako musampit kanimo ug ikaw mupahimagno kanako. Ako nakadungog kanimo pinaagis pagpamati sa dalunggan. Apan karon ang akong mata nakakita kanimo, nabuka na iyang mata. Gikan sa kanang pamunahuna, no, pagpangitag sa iyo diha sa Dios. Kusa ako mibakwi o naginulsol diha sa abo o sa mga abo. So nakita nino di matugkad ang unsa man kabuhatan sa Dios. Lisod niya masaktan. Mo tong dito din nakakita ba nga isam taho sa pagbuhat nako. So ilusod wala gyud. Alam na ako diha, di ba? So gihila ni og mawagid siya. So unsa man total na nisalig ra gyud siya sa Dios sa tanan. Di siya katugkad unsa ka daog no ang iyahang trabaho sa kabuhatan. Ikaduha ato pa ilang tao ang iyahang trabaho sa pag-amuma, no? Providensya. Kaning pag-akina, no? Matag-adlaw, no? Sa kinabuhi, no? Sa iyahang mga binuhat. Mali, no? Sa Job 5:9, nagbuhat sa dagko, dili matugkad ng mga butang katingalahan na dili mayhap. No? That's great and unsearchable things, wonders without number. So, kani, no? Ato ako ni gilantaw, no? Sa Megabite, na asa man di ay ni nagpasabot, no? Kini maong gitawag diha unsay mga importanteng word diha kanang dagko, no? O pagkadili matugkad, no? That's great and unsearchable things. So, unsa man siya, no? Unsa asa man ni nagpasabot kining maong mga pulong. So, klaro nga nagpasabot kung tanaw na ito ang konteksto kinatiguan nga sulat, no, ni Job, nagpasabot ni diya sa trabaho sa Dios, sa iyang pag-atiman, no? Kanang pag-amuma sa kabuhatan. Muna nga din sa chapter 5 verse 10 to 16, klaro na din tanawan ninyo. Job 5, 10 to 16, siya naghatag sa ulan, diha sa yuta, o nagpadalag mga tubig, diha sa mga kapatagan, siya nagpahimutan ngadto sa itaas, ngadtong naa sa ubos, ug ngadtong nagsubo, nagtuboy, ngadto sa pagkaluwas. Verse 12, siya nagsumpo sa mga unahuna, sa mga limbungon, aron ang ilang mga kamot dili mudangat diha sa kalampusan. Siya nagdakop sa mga maalam diha sa kaugalingong kabatid, o ang sabot-sabot sa mga watsinanggo mahimong mapakyas. Sila mutagpo uban sa kangit-ngit diha sa adlawan o sa udto magsukarap. Sila ingon sa mga gabi. Apan siya nagluwas sa walay mahimo gikan sa espada sa ilang baba o gikan sa kamot sa mga kusgan. Busa ang pobre may paglaom ug ang pagkawalay justisya upatak-om sa iyang baba. Sa ato nang gilantaw sa milabay nga naa ang Dios, no? Nagkontrol na ang Dios, nagpahigayon sa tanan yang mga binuhat. So klaro ba na to nga ang Dios mao diay nagkontrol sa matag butang nga mga nangahitabo dinhi sa yuta. O kini nagdakip bisan pa sa klimas panahon. O ang unsa pay nakapamisteryo dinhi kay ang Dios mao ang naghanay nagkontrol diha sa mga gipangbuhat sa tao. Di ba? O kining tanan dili gyud nato masusi. No? Kay dili man nato matugkad ang kalaom, no? Diinig mga utana. Di ba naatay gi tan-aw nga mga question sa milabay? Nga ingon ani nga pangutana, giunsa man sa Dios, no, sa hingpit, pagkontrol ang mga aksyon, mga linyukan sa tao nga dili siya maoy mahimong author, no, tinugdan sa ilang sala o dili siya mahimo nga nipahiuyon niini, no, giunsa man sa Dios, pagkontrol bisan ang mga aksyon, mga linyukan sa tao sa diha nga sila mubuhat, diha sa ilang kaugalingon nga pagpakasala nga sila mao man mismo ang naay gusto niini, di ba? Kay siya makay nagkontrol sa tanan, yun sa man niya. So sa may tupag na to ana, di na ito matungkad. Yun sa, tinuwata, kayo matay
tadi gisultihan siyang gabi. So, kung galing na, nga di takatugkad. Iunsa niya. Kaya siya may nagpunto sa tanan. So, kini nga kamatuguran, nga nahitabo niya sa tao, di na nato matugkad. Mabuang tanan. Yung sama niya, balaan man kasi ang ano. O, di problema kay limited ratawa ka nagi tingnan anak diya siya mga pulong. Okay, unsa lagay ato? Katuran ihangi. So daghang mga pangutana di nakakatubag. Ngano sa ato na natunan limited gibuhat ang mga limitado ra niya. Limitado ra ta sa unsa atong na ibawan. Wala ta niya buhata nga sama niya nga dili limitado sa ay balo. Mo na nga kina-limit ra gyud tas gyud kabalo ta na. Isugok man tang uswag pero pabili na, muswag sa kay balo pero pabili na ang limitado ra gyud ta. Kay mga creature man ta nga limited. Dili ta sama niya. Mo na ang reality nga angay natong dawaton. Kay kung di ta kadawat ana mabuang gyud ka. Sige ka gunahuna lapo pa ka sa gunahuna. Sa Dios dili na ana kalisod ana. Ya, mangahas ka na. Yang sao man mo kuno na pag-reconcile pangita sa Bible. O nang uban daghang ay mga supra, infra, daghang ay mga study ana amo. Kaya ako tanaw sa Bible wala man na gaingon ang Bible ana. Daghang mga assumption ba. No, ang tao sige man siya kunahuna nga wa na gi. So man na limit ra man tas Ginoo. Ang secret things, yan na. Hindi kayo naklaro diya, anong imo pamanang una-unaon? Kinalag, naagitay na anak, no? Hindi ta mulapas. So, muna, ako na lang ilantaw sa Milabay. Irog ta karon para humana to, no? Sa ikaduha. So, mato, trabaho sa kabuhatan, daghan kayo mga misteryo, nga di nato masabtan, no? Laom. Ari ta siya ikatulong na ta. Ang pagkadili matugkad sa trabaho sa Diyos diha sa iyang trabaho sa kaluwasan. Dire. Bisa na ni, di kinato mahurot og una-una ning iyang pagtrabaho sa kaluwasan nato, no? Kaluwasan sa mga makasasala. No? Kahit daghan kay dinhi, bisan ako mangutan ako pero di pa ko kakitag tubag gikan sa level may muhilom na lang ko. Dili nako pangahasan o una-una ngawa na yagi pa daya. Palitan ani, trabaho sa kaluwasan. Mahurot nato kay kasabot yun sa Ginoo pagluwas ang tao, dili oy. Ang kuan ni complete nga pundasyon nga teksto sa Isaiah nga nawa gali. Unsa mo sa Isaiah 55? Kanisa nga prinsipyo, no? Unsa mo sa Isaiah 55 8-9? Kaya usahay ang tao, lumatayan gid ang tao, iyang itupong ang iyang una-una sa Dios. Ayaw yun nagbuhata, no? Kay gawan mo gid sa daan anak nga dili ta ka kuan siya kaabot unsa iyang una-una, no? Isaiah 55:8-9 ang akong mga una-una di ba giklaro niya kay ang akong mga una-una dili mao ang inyong mga una-una ni ang inyong mga pamaagi akong mga pamaagi kinsa gisulti klaro na kinsa gisulti nagingon ang Ginoo. Oh, di ba? Verse 9. Kay ingon nga ang mga langit, nagamit din siya ilustrasyon, no? Para makasabot yun ang tao. Kay ang tao mo kay libog, kay gutok. No? Kabalo gid siya na ang tao libog. Unang mugamit siya o mga ilustrasyon para di maglibog ang tao. So, di ba? Iyon sa niya. Mag-describe, verse 9. Kay ingon nga ang mga langit, taas kay sa yuta, busa mahuman ang akong mga pamaagi. Di klaro na. Kay makahuna-una ka bitaw, no? Ito, no? Habog ay ng langit. O, di. Masayo na sa tao, o? Una-una. Kay ingon nga ang mga langit, taas kay sa yuta, busa mauman ang ako mga pamaagi, taas pa kay sa inyong mga pamaagi. Wapay pamaagi ang tao? Naa. Pero, napabay taas pamaagi sa tao? Naa. Ang sa Diyos. O, di ba? O ang akong mga una-una kay sa inyong mga una-una. Huwag pasabot, hindi yung takatugkan. Limited, regita. Pabilin nyo na limited. Pero sa hindi ta ka maong limit, sa asarata ulimit. Okay? Hala pang to, karo na lang, di na
tugkad. Pantay kita na, no? For my thoughts are not your thoughts, nor are your ways my ways, declares the Lord. For as the heavens as higher than the earth, so are my ways are than your ways, and my thoughts than your thoughts. So klaro din nga diha sa konteksto, nanawon to ang kontekst, ang Diyos na agit siya nag-awhag sa mga makasasala. Kung tao na ang konteksto na, sa iyang pag-awhag na ang makasasala mo hinulsol. Kana nga pasahe. Mo hinulsol sa ilang mga sala o sa pagbalik ngadto sa Dios alang sa kaluoy. Kaya Ginoo ra mo gyud maluoy ana, di ba? Tanawa ang konteksto verse 6 to 7. Kung sa ganit nga ang atong gibasa 8 to 9, pero sa wa pa nag 8 to 9 naa sa verse 6 to 7 ang context. Kaya ato man yung hilig diri bitaw, dili nang pagsigig pudyot-pudyot og mga teksto nga makalibog sunod-sunod gyud na, no? Unsa may context niya? 6 to 7 pangitaa ang Ginoo. Kinsay isugo pangitaa? Kita. Mangita ba ang tao sa iyang kaugalingon? Dili. Pero nga nangingon siya pangitaa. Mga kaigsunan, warn ko. Ang Bible duhay gitudlo. Gamhanan ng Dios na ay responsibilities tao. Usahay, ang Ginoo ra gano mangita ko. Ang Ginoo ay mangita nako. Sige, maglingkod. Dili, kana mo hindi balance. Di na balance. Pag mong just ta o responsibility, ay tingnan nga, di gamanan ng Diyos. Ang Bible, duha ang giingon. Sovereignty o responsibility. No? So, kani, ang amin nagsulti. Responsibility. Diba? Pangitaa ang Ginoo. Kapano mangita ang tao, pero kinsa rin nagkuman. Laro sa natong issue. Kinsa nagsugo, dili ako ha. Kinsa nagsugo, laro na to, kinsa nagsugo. Ang Ginoo, dili ako. Agrita. Okay, pasig. As pastor, nagkuhan og ang tao makahimo. Gibasa na ko ang text. Pangitaa ang Ginoo, ang Dios mo'y nagsulti na, di ba? Samtang siya, sa may sulti. Kinsa may lingnan. Ang tao makasasala. Makahimo ang tao makasala. Yung panglutan, dili. Pero, nasa responsibilidad. Bisan pag di siya makahimo, gitawagin siya. Ato na may isgutan niya sa ikaduha na tumali sa sunod, no? Kaya sa ay giwala ang responsibility kay mauna ang gitawag og hyper Calvinist nga i-issue sa mga reform. Pero reform po tawgo ng hyper. Mao po na issue sa mga Arminian. Dili na mao balance na. Duha ang gitingon sa Bible, sovereignty o responsibility. O mao ni atong gikuptan, wala taan ng extreme. Wala taan na. Nagpupot ang responsibility, nagpupot tao sovereignty. Pero panahon galit nga mubasa tag text nga ingon ani, so ang gimin ana responsibility sa tao. Dili ingon nga ang tao kay mo yun, pero responsibility sa makasasala. Nga naman kay ang Dios, ingon siya sa Ezekiel, dili na ikalipay ang kamatayon sa tao. Dautan niya kani pong hyper nga aw na i-predestine, may pirno gina. Dili ang Ginoo bisan pa naggilatin man na siguro nga maimpirno na siya, pero iyang pulong ingon siya di na ikalipay ang kamatayon sa tao. Mao na nga ipawali ang ang gospel tanan yun, pinili o di pinili, ipawali yun na. Kuha na to, di man abot pasabot nga naigidestino, tinuod man na nga maimpirno yun na, ama na. Pero nagpasabot ka ang Diyos, walay pagpati sa maimpirno na, di na mo yung Bible. Dili niya ikalipay ang kamatayon sa tao. Kabasa na mo? Agin na, isigil. So, unsa man ang mga hyper? O na ilang, parang aling na tamuali ng mga pinili, di na mo ilatuan na rin. Kailan ba rin pagpili? So, iwali na tanan. So, karon balita, iwali po nato ni, na bisag dili na mangita ang tao, na ingon ang Ginoo, pangitaa ang Ginoo. Diba? Samtang siya lagan. Sangpit nga niya samtang siya duol pa. Pabiyai sa dautan ang iyang pamaagi
o sa dili matarong na tao ang iyang mga hunahuna. Pabalik ka siyang ngadto sa Ginoo o siya maluoy. Diha kaniya o ngadto sa atong Dios kay siya apunda. Nga mo, pasahilo. Kinsay object. Makasasala, nga di makahimo. O gali na, kay di makahimo mo pakiluoy sa Dios. Dayon, sa diha nga nakaluyan, dihang trabaho pili. So, sa pagsulti na to ani, inaot nga ang balang Espiritu mo trabaho ani sultihan. Otong sa 1 Thessalonian, nga dili ra pulong ilang giwali, kun dili gahom sa balaan. Kasi ito na to, dili man ni pwede na to nga nato ni sulti kay pangitaan Ginoo kay di ra ba ni sila mo response kay patay. Ha? Dili oy. Kinsa may imong ingnon ang makasasala man. Mangita ko man ang Kristiyana. Mangita mo Japon. Pero buta ko pasabot, mupan ba na siya sa salvation, naluwas naman siya. Napaniyo, ayun sa iba kong pag-explain. No, kaya daghan man mga pagtulunan nga nalawag ko na kayo na naman po'y hyper, na Armenian, nga dili na no mabalance ang scripture. Ang usa sa guarantee ra gyud. Ang usa pod buhat na pod sa tao. Nga unta ang Bible duha may di. Pareha pod na sa ilaman ang kuan ni Christ. Yahang naa niya. Duha. Unsa man siya? God. Unsa man siya? Tao. Unya makakita og bersikulo nga tao lagi. Yang kakita ko tong usa og Dios ra gyud. Nga unsa man ato stana na. Mao ra man ni. Di ba? Ang duha atong tuuhan. Tuo ta nga Dios si Kristo, tuo po ta nga tao siya. Then, may tungod sa function sa tao, mutuo po ta nga ang tao na responsibilidad. Isa pa kasala, mutuo po ta nga ang Ginoo, gam, nga kay duha may ingon sa Bible. Ako na i-clear ninyo. Muna nga ako pag mubasa ng responsibilidad, ayaw i-interpret nga makahimo ang tao. Kundi, naghisgot na siya of responsibility. Bisan pa kag makasasala, kag giingnan yung ka nga dukol yung ka sa Diyos. Di makahimo pa siya. Kabalot na din, makahimo. Pero, isugo din siya. Kaya, kumudool siya, kinsa matong trabaho, dili, iya. Kung dili, iya sa Diyos. So, karon na to, no? Pangitaa ang Ginoo, samtang siya makalagan pa. Diba? Seek the Lord while He may be found. Call upon Him while He is near. Ayaw yun. Kumpiyansa. Let the wicked, tarong kayang wicked mo kuhan ani, adresan. Di ba? Let the wicked forsake his way, and the unrighteous man his thoughts, and let him return. Balik siya. Kaya wala naman kina sa Ginoo ng mga inaana nga kinabuhi. Let him return to the Lord, and He will have compassion on him, and to our God. That's the Lord. For He will abundantly pardon. So, ang mga kasasala, may object ani. Kabalo, tanga, ang kasali man makahimo, pero, nasultihan lang yun. Kasi ano siya? Kasi naibalo, kapagsulti na to ani, utruhon sa Ginoo, iyang una-una. O na ang sa hyper mga iyo na istorya oy kay di nakahimo. Okay, si Ginoong Hesus nagwali man og repentance, sama siya nagwali. Sa mga disipulo ni Ipon, tanan ra, disipulo asa man siya nagwali. Tanan jud na. So now nasabtan nato ng duha ka gitudlo sa Bible. Pero mao lang yun na time gali nga maghisgot og responsibility, di na interpretaro nato nga ang tao may makahimo siya tao kayo. Pero itawag yun siya, kinala mo action yun siya. Kung kasihan siya sa Diyos. So, tinaw na nato, no? Pero ang pangutana, unsa man di ay ang gihatag no, sa ato ang pasay. Ako na ito giside bit, no? Kay, lagi. Ang Ginoo magoy nagtingon ana, basig ako iyo sa inland. Di ba? Unsa man di ay ang gihatag nga hinungdan. Ngano nga ang mga tao makasasala? Na ano ang mga makasasala kinahanglan man nga mubuhat niini. Kaning sa verse 6 to 7. Mo ni ang rason, no? Kini tungod kay ang mga una-una sa Dios o mga pamaagi
dili man good matukad. No? Dili matukid. Tanawa ang verse 8 to 9. Kay ngano pa man nga ang Dios ni tanyag og kaluoy, di ba? Diha sa mga angayanan nga mga impyernohunon nga mga magkasasala. Di ba? Kung gusto nga yang pamatanyagan nga impyernohunon naman. Abantay ana. Nganong dili na malandayon niya tunawon ang kalibutan unya ubuhat upad ko. Muna di ta katugkad siya trabaho sa kalokwasan. Di ba pwede man na niya? Dati karibilde ni mga tawanan ko. Doon na lang ipatay. Pag-uho na lang eh. Di ba? Okay, mo naman niya ito nanatag ng mga anak. Bitanyada ng iba. Nga, ingon ang Romans 5:12, kitang tanan makasasala. So, mano mag-antos na yung natawanan. Di ba? Sa Old Testament, mga bulbula niyo, doon na lang niya, magbaguhat ng tagpaso. So, mo nang di ta katugkad. Di ba? Di ta kasabot. Kaya muna-huna, di man pareha sa to. Kita pa na, kung sa ito solusyon. Kung padlungon kayo. Ngayon na nga, pangilista na lang niya eh. Sige mo tag-repair, ani. Ato lang na bagoon. Hindi, palit ng tagbato. Sige mo palit ng pisa, ani. Sakyanan, ani. Di ba? Ang point ato din, di ta kasabot sa trabaho sa Diyos sa kaluwasan. Ngano pa man iyang tanyagan o kaluwasan ng mga tao nga impyernohuno na sama na to. So, kana tungod kay ang mga una-una sa Dios. So, kita rin po una-una na ito, no? Ngano magpuan mong Ginoo ang mga tawanan nga pwede man siya panaso ni tanan diyon. Pag una kadto nang masinugtanon tanan ng mga tao. Kana mangod kay dili ang Ginoo niya una-una dili sama sa ato. Una, yang mga pamaagi, dili sama sa mga pamaagi. Ilabi na diha, no? Sa pagpadayag sa iyang trabaho sa kaluwasan. Dili nato ni matugkad, dili nato ni matukid. Dugang pa, napasahi ato makita ang pagkadili matugkad sa trabaho sa Diyos sa kaluwasan kanang Romans 11:33. Na mismo si Apostol Pablo, no, nga sukod kayo sa balang espiritu siya panahon kay mga apostol niya. Pero, sa yung isulti gani. Siya mismo gani, ingon siya, Dikit matugkad. O pagkalawang gayon, sa pagkadato sa kaalam o kahibalo sa Diyos, pagkadili yun matugkad ang iyang mga paghukom o pagkadili matukib ang iyang mga pamaan. Surrender gani si Apostol Pablo. Una ay mga skala ron nga di mo surrender eh. Sige riya ko kunahuna nga puro sa imagination ba. Walay pundasyon sa scripture wala daghan kay mga theory, daghan kay mga libro ipang sulat ron tan-aw nimo puro secret things ang ipang isgutan. Dili unsay gipadayag sa Ginoo mo dangerous karon no karong mga panahon. Sa nasbe, oh, the depth of the riches, both of the wisdom and knowledge of God. How unsearchable are His judgments, and unfathomable His ways. Sobrang tungkol. Sa New Living Translation, oh, how great are God's riches and wisdom and knowledge. How impossible it is for us to understand. Kaya masayo. No? How impossible it is for us na to understand His decisions and His ways. So, limit kita yun. Hindi kita kasabot. Nya, ibawa na to, no? Nga, gikan sa Kapitulo 9, nining maong libro sa Roma, di ba, kay chapter 11 man na. Si Apostol Pablo na nagpahigayon uban sa problema sa pagsalikway sa mga Hudiyo sa problema ngayon sa chapter 9 na gisalikway ang mga Hudiyo sa ilang gisalikway ang gospel. Hindi man yun ang kadaghanan sa mga Hudiyo, di man sila mutuo nga si Jesus mao ang Bisaya. So naka-problema ilang i-reject, no, ang gospel. O niya, mo na, no, sa 9,
Dayon siya resulti nato nga bisan kining maong mga pagsalikway sa mga Hudiyo, usa ni ka part. Usa na ka bahin sa gamhanan nga kabubuton o purpose sa Dios diha sa pagpadayag sa kaluwasan dinhi sa balaan nga kasulatan. Dako kay naggamit kanang pag-reject sa mga Hudiyo sa gospel. Part na sa iyahang gamhanan nga katuyuan sa salvation. No? Bisan tuod nga ang Dios naa nagtanyag, no? Nag-offer siya og libre nga gospel ngadto sa mga Hudiyo, pero kini ila nga i-reject, ilang gisalikway o kadto lamang ang nahibilin na ba nasa katong remnant ibilin yun o ani Abraham, di ba? Kadto lamang nga nabilin nga kaliwatan mao ang mituo sa gospel. Pero ang kadaganan di sana karon, di ba? Tuo ba sila kanang sa Herod kay naa sila expect nga Misaya gyud na powerful na mo'y literal muhari nila aron pagpindi sa uban nga kana. So, ila i-reject yapon. Pero katong nabilin, remnant niya bibilin, no? Dito o sa gospel. Pero bisan pa kining maong Dios naa patumong ng daan gikan pa sa walay katapusan nga ang pagwali sa gospel pupunta usab ngadto sa dili ra sa mga Hudiyo kundi pupunta po, muabot ngadto sa mga Hintil. Kasama nato, no? Kaya magkakaliwat mga Hudiyo. Di ba? Muabot ngadto, no? Sa mga Hintil, sa mga dili Hudiyo. O muabot na ang mga katawhan sa Dios mudako pinaagi sa paglakip sa mga, di ba? Nanay una niyang nahimo nga mga disipulo, mga Hudiyo man tanan. Dahil ingon siya nga dili ra dire mula ka upo ingon si Jesus, di ba, sa John. So, pag abot dito, nung sabay na hitabo, daghan na pod nga mga nahimong mga matinuohon nga mga Hintil o nidako. Di ba? Nidako ang insaman ang gingharian sa Dios. Mga naluwas, naglakip sa mga matinuohon nga mga Hintil, giipon diha sa matinuohon nga mga Hudiyo. So, kini gipahitabo sa Dios aron sa pagpalihok sa mga dili magtotoo na man say purpose pud adto. But basahan niyo ang Romans. Ngano nga iyahang gi-save pud ang ubang mga dili magtotoo, mga Hintil aron siya kana do na nagamit nga unsa man? Aron masina sila. Aron sa pagpalihok, no? Gusto niya mamulihok, no? Aron sa pagpalihok sa mga dili magtotoo nga mga Hudiyo nga diin kinsa iyang gipili aron luwas. Nga sila mubati manaman tekstade ni sa Romans, no? O balaan nga pagpangabuhok. Aron sila mupalik sa pagpangita sa kaluwasan nga naa nila makaplagan ang sargare diha sa Ginoo pinaagi ni. So muna doon nga sa pagbahigayon ni Apostol Pablo, ang context yun, no? Sa chapter 11, ining maong isyuha, siya mipaulbo diha sa pagpasidungog ngadto sa Dios kay tanawa niadto siya sa mga Hintil na nakabig aron masida masinos ang mga Hudiyo. So daghan na kay nga luwas. Then aha man niya gi puntarya dayon ang tanang trabaho. Mo na sa Roma 8:36 unsa may gi sulti niya dinhi. Kaya na naman dili raman ang mga Hudiyo may naulihan sa gospel. Nga, nainahitabo nga mga nito, ning adto mapod sa mga dili Hudiyo, nga naapoy nga kabig dito. Dahil sa may nahitabo ana, Roma 8:33-36, sa may sulti din. O ang pagkalawom sa kadato, sa kaalam, o sa kahibalo. Di ba? Sa Dios, pagkadili matugkad ang iyang mga paghukom, o, so ba nito siguro siya? So, no? Ay, 11, no? 11:33, sa'yo na balik tayo. 33:36, no? So,
Tara, versikulo 34. Kay kinsabay nasayod sa una-una sa Ginoo, kinsabay mahimong iya magkatambag. Versikulo 35. Kinsabay una nga nakahatag nato kaniyang gasa aron kaulian siya balos. Tanawa, yun sa nadayon niya. Versikulo 36. Kay gikan kaniya o pinaagi kaniya ngadto kaniya ang tanan nga mga butang. Ang konklusyon, ito naman, kaniya ang himaya hangtod sa kahag. Kay naluwas ang mga diyo, naluwas po ang mga dili o diyo. So, klaro kayo, ipakita din nga ang mga pamaagi, mga hunahuna sa Dios nga kini, unsa man mula bay nga dili kayo nato matugkad, dili nato matugkad. Kaya una-una na biya sa mga Diyos, sila rin maluwas. Pero sa plano sa Ginoo, di raman di ay sila. Ang gospel, mawali man po dito sa mga dili, Hudiyo. So di na matugkad. Diba? Kaya kinsa ba'y nagmuna-una na ang Diyos muhimok din mga butanga sa paagi nga siya bubuhat ni ini. Dili kayo din nato matugkad. Ang trabaho sa Diyos, diya sa kaluwasan sa mga makasasala na dili angayan kaluyan, pero iyang kaluyan. Na, dili nato, di sa may angayan kaluyan sa Ginoo, dili nato. Oras may tamang kasasala. Niya kabalota na kung makasasala ta, ang bayad sa sala, Roma 6:20, kama. So dapat nato kamatayon. Di sa may nagdahong nga iyatang tagaan o kaluwasan, pinaagi sa wala na. So, di na ito matugkad. Wala. Ato diskutaro, di na ito matugkad ang trabaho sa Diyos diya sa kaluwasan sa mga makasasala. Madili, angayan, kaluyan, pero iyang kaluyan. Katapusang pasahe, Ephesians chapter 3, verse 8, may tungod sa paggaling matugkad sa Diyos. Alam ka nako, Ephesians chapter 3, verse 8, alam ka nako, bisan tuod iwit sa tanang mga balaan, ilan ni Apostol Pablo, no? Iya kaugalingon, kini maong grasya gihatag aron pa sa pagwali ngadto sa mga entel sa dili matugkad nga pagkadato ni Kristo. To me, the very least of all sins, this grace was given to preach to the Gentiles the unfathomable riches of Christ. So, di na to kalimtan na ang sentro nasa tunga sa message na giwali ni Apostol Pablo kinsa may naa sa tunga. Mga Jose, Jesus ingon nga Misaya, no, Mesiyas. O si Apostol Pablo na agyon nagwali sa persona o sa trabaho ni Kristo. Siya na nagproklamar ngadto sa iyang mga hearers, mga tigpaminaw sa himaya sa iyang persona o sa mga kaayuhan sa iyang trabaho ingon nga Misaya. Pero taliwala ni si Apostol Pablo ni sulti yun nga ang pagkadato sa kung kinsa si Jesus ingon nga Misaya nga kinitili yun matukip. O na niya. Di nato matukad, no? Ang kadato ni Ginoong Jesus, no? O ang pagkadato sa unsay gibuhat ni Jesus ingon nga Mesiyas, di na nato matukad. Mao bay gisulti sa text akong ibasa. Diba? Ingon din alam ka nako bisan tuod iwit sa tanang mga balaan, kining maong grasya gihatag aron sa pagwali ngadto sa mga Gintel sa dili matugkad. Diba? Nga pagkadato ni Kristo. Pero taliwala din si Apostol Pablo ni sulti yun nga ang pagkadato sa kung kinsa si Jesus ingon na Mesiyas, paliko na ko, di yun na matukid. Di na matugkad. So muna no, nga di na to yun maabot, mausisa ang misteryo. Naaging mga misteryo pag yun. Hindi man na una-una na to. Di ba? Di na to mausisa, di na to maabot ang misteryo sa pagkatao sa pagpakatao sa Bisaya. Kaya mismo, ingon man siya Apostol Pablo din, di matuki magyata nato. So na ay mga wak niya ipadayag sa iya revealed will at may tungod sa pagkalawom sa trabaho sa Bisaya.
giunsa nga siya nahimok man nga tinuod yun nga tao sa walay pag-undang sa iyang pagka-Diyos. Kana misteryo mo na. Di man na mo matugkad. Tao siya, pero wapon siya nihunong siyang pagka-Diyos. Mga nabitag study ane, tinumdum ta, nga diha kang Kristo, naa niya ang pagka-Diyos wa masaguli sa pagkatao. Diha niya naapod ang pagkatao wa masaguli sa iyang pagka-Diyos. Mystery. Di na nato masaktan. Di na nato matugkad. Muna nga na yung mga panahon, nga igo na lang siya mubadlong sa hangin, kadto, huwag kasabot, ang iya itong pagka-Diyos. Pero na yung mga panahon, nga wa siya masayon, kanusa. Di ba? Usaon na ito na. Kaya mystery, diya sa usa ka persona, doon ay duha ka, kinayaan. Diyos pure, tao, pure. Nya, wa na nagsagol. Wa na nakita ko sa Bible, nga wa po'y gamiton sa mga kulto, nga tao lagi o, tanawa, gigutom. Tanawa, wa kahibalo sa mga panahon. Ingo pong usa, Diyos lagi, kay ikaw lagog nyo, hulong. So, puro sila extreme. Dapat unta tuuhan. Nga diya ni Kristo, na ang duha. Diyos, dayon tao po siya. So, dili pwede nga imo ng bulagon. Kay puros ba na siya gisulti sa Bible. O na, daghan, yung kayo baro ka na. Nang gigubot na lang. Sige debate. Yung wintra po ka diha. Tropo na. Pumito na. Dilita ng debate mo. Wintra kay, ganahin mo si Apostol Pablo ni Timoteo nga ayaw wintra ng binuro ng mga debate. Wala na yung pulos ba? Kaya sa ako, daog ngayon anak, nga pulos ba na na yung teksto? Ngayon mag-teksto sa pagkatao, naama po. Ngayon mag-teksto sa pagkatao, naama po. Kung sa solusyon na tuuhan ang doha. Kasayon na na. Ano, libugol man, pero libog yun sila. Ngayon ay problema ang tao kay iyang ang apson. Kung saan? Una-una sa Diyos. Unya, dilipod nato matugkad ang misteryo sa iyang makatubos na kamatayon. Di ba? Misteryo na nadaan ha? Nga diya sa usa ka persona na ay duha ka kinayaan. Unya, kani pong misteryo sa iyang kaning makatubos no nga kamatayon, makaluwas man ang kamatayon. Di unsa pagpas-an ni Kristo ang walay katapusang silot niya atong tanan nga iyang gianhi. Aron pagkamatyan diha sa tukmang panahon. Dayon dili po nato matukib ang misteryo kung unsaon ni Kristo pagbanhaw ang kamatayon. Ang mga nangamatay sa katapusang adlaw ni Kristo na nato ba masabot? Mystery. So, ang ato na yun, mauna, ang tinuod. Hindi nata sige, una-una pagdagan. Mahimo lagi na, ni Ginoong Jesus. Hindi na nato tugkaron kay hindi lagi matugkad yun ang kadato ni Kristo. Yun sa Ephesians 3. Sa ito, ate? 3. So, na ay mga butang na din na nato So, sa katapusan, na umana nato ni, sunod na po, Domingo mo, para po tanong manatas kay balo sa Diyos. So, mayroon na punta sa sunod pa nga, pagtulunan na itungod sa doktrina sa Diyos. So, sa katapusan, ingon nga ang Diyos, dili na ito matugkad, dili na ito matukib, wala di ay bisan usa nga mahimo mo graduate. Gikan sa eskwelahan sa pag-ibalo sa Diyos. So, muna ang konklusyon. Dili ta makagraduara na, kaya di man nato si matugkad. So, sige lang ta. Sige lang tagtuon, sige lang ikan sa iyahang rebel ha. Una, nga naatay kanunay, simba. Kaya sige tagkakon, unsa pagid ang Diyos, sumala sa iyang ipadayag, no? Pagpadayag niya sa iyang mga pulong. Di po ta makawas sa wa na dili kay limit raman ta. Kadtong wala ipadayag dili na ta dito. Dili ra ta sa unsay iyang pagpadayag. Siya ko galingon sa iyang pulong. Dayon kini po nagtudlo nato nga naa nagpadayon kanunay ang atong pagdugang pa sa paghibalo may tungod sa atong Dios. Bisan tuod di nato siya mahurot. Pero kinahanglan ta mo magdugang pagid atong kahibalo. Bisan hangtod sa walay katapusan. Kaya di man nato siya tugkan. Kay ang buhi nga Dios dili man nato So way undang anak ra gyud. Kay dili man dili man gyud ta makakaplag o bisan gamay na lang nga limitasyon sa labing gamhanan. Kay siya wala may kinutuban. So, di ka kaingon ba nga pareha siya nato nga limitado. Ang Diyos dili limitado. Dikit, way limit siya. So, busa, kinahanglan, na kita, ingon nga iyahang mga gigrasyahan sa kaluwasan,
Ingon nga mga binuhat nga giatiman kanunay unsa may atong responsibilidad. Kinahanglan nga mudot-dot o paduol ta pag-ayo diha sa paghibalo sa Ginoo, diha sa iyang mga pulong nga asa man iyang mga pulong karon naa sa Biblia. So di ta mo undang og katon sa unsa ko iyang ipadayag sa iyang kaugalingon diha sa iyang mga pulong. So mamatay na lang ta, sige ra gid tagtuon. Sige ra gid tagtuon. May tungod niya din sa Biblia. Ginoong Diyos, salamat kayo nga nakapananamo ang may tungod sa the knowledge of God, part sa doktrina, may tungod sa Diyos, tabangimi nga mas igugmao namo yun ang mga kamatuoran, may tungod sa Diyos, nga mudot-dot yun may pagpailalong kaniya sa amuang mga kinabuhi, nga naagin may Diyos nga kasaligan sa among mga kinabuhi. Diyos nga di na mo matugkad, iunsa niya pagbubo, ang iyang gugma di namo. Di na tami ang aya di gugmaon, pero di na mo matugkad ngano. Manang pasalamat na gyud nga nakabaton mi Dios nga sama kaniya. Nga naa kanunay nagbubo sa panalangin sa kaluwasan. Salamat kayo hinaot imong kaluy-an kadtong mga wala pa ni Kristo. Imos lang katagan o pagtuo o pag-inulsol. Yaan ang nilahang kinabuhi na dautan sa masa mong ibasa karon. Ngayong kaluoy, diya kanimo, pa ikaw abunda man sa kaluoy na itong mudangog diya kanimo, pinaagi kang Kristo. Musa, ibalik na mong dungog imaya, diya lamang sa ngalan ni Ginoong Jesus. Amen.